Suspect bipolar depression if there is what we call reverse vegetative symptoms. No, atypical depression na parang hindi siya katulad ng usual depression na nakikita natin sa iba. Okay, meron tayong tinatawag na hypersomnia or increased daytime napping. Okay, mas nakakatulog siya ng mabuti in the morning. And then, meron tayong hyperphagia or increased weight. Nagkakaroon ng increased, no, yung weight niya, nagkakaroon ng weight gain. Yung sa iba, di ba, walang ganang kumain. Now, sa bipolar depression, merong hyperphagia. Okay, atypical or leaden paralysis. It refers to severe fatigue, creating a sensation of extreme heaviness of the arms or legs. Okay, so nagkakaroon ng sobrang pagod and parang heaviness sa arms and legs, kaya nga nahihirapan silang gumising, especially na yung tumayo from getting out of bed, no? So, merong psychotic depression and it's less than 25 years old. Okay, nagkakaroon ka rin depression at the age of less than 25 years old and merong associated symptoms ng psychosis or nakakarinig ka or nakakakita ka na hindi nakikita or narinig ng ibang tao. Okay, merong psychotic features like pathologic guilt, postpartum depression, okay, na merong psychotic features. Okay, yung depressed ka after mga anak and then nagkakaroon ng psychosis. Yung depression mo after ka manganak, no, nagkakaroon ka na ng pagiging irritable and this time may narinig ka na boses or may nakikita ka or even feel something na hindi naman actually usual. Labile mood, no, na happy ka and then maya-maya na didepress ka, iniiyak ka, parang mabilis yung pag-change ng mood mo. Okay? Parang hindi mo na alam or hindi na napapansin mo sa isang tao na parang hindi mo alam kung magagalit ka, matatakot ka, or anything. Nako-confuse ka kung ano ba talaga yung nafe-feel niya. Okay, early onset, no? Yung depression mo, less than 25 years old. Multiple prior episodes of depression, like more than 5 episodes ka na na-depress, na-treat, tapos na-depress ka ulit. Family history of bipolar disorder. So, magtanong ka na if meron kang grandparents, relatives, tito, tita, yung parents mo, if, meron talagang tendency na nagkakaroon ng ganyang disorder. Okay, kasi nga hereditary to. Namamana siya. Okay, early age of onset. Yung na-mention ko, di ba? Yung earliest nga, according to Kaplan, as early as 6 years old, pwede kang magkaroon ng bipolar disorder. Okay, rapid onset and offset of depression episodes of short duration, less than 3 months. Yung major depressive disorder, actually yung acute phase niya is 3 months. So, if meron kang bipolar depression, yung onset niya, rapid, nagkakaroon ka ng depression agad-agad. And then, nawawala siya within a short period of time, like 1 month or 2 months lang, wala na siya. Okay, then you suspect bipolar depression. So, seasonality, okay, parang by season siya, no? May month, may, kumbaga, kung katulad ng mood lability, no? Change yung mood, ganoon din by season siya, seasonality. So, trait mood lability, like for example, depressed ka ngayon, tapos high ka, parang hyperactive ka, parang grabe yung transition. Hypomania associated with antidepressants, explain ko mamaya. Hyperthymic temperament, explain ko rin mamaya. And repeated at least 3 times, loss of efficacy of the antidepressants after initial response. Okay, nag-respond ka after 1 to 2 weeks sa antidepressant and then this time, parang wala nang effect yung antidepressants.
then consider bipolar depression. Hindi lang siya major depressive disorder. Depressive mixed state, no, hostility, irritability, racing thoughts, and sexual arousal during major depression. Okay, yung hyperthymic temperament na mention ko kanina, okay, yung criteria niya is early undetermined onset, no, less than 21 years old, intermittent, no, subsyndromal hypomanic traits with their euthymia. Yung feeling mo na parang hypomania, no, na very active ka, talkative ka, and then nagkakaroon ka ng times na parang normal lang yung mood mo. Habitual short sleeper ka, less than 6 hours lang talaga yung sleep mo. Okay, so, excessive use of denial, okay? Siyempre, inisip mo talaga, it's normal lang. Okay lang naman, pag nakakatulog ako ng 2 to 3 hours, okay lang naman. Okay naman yung pakiramdam ko, di ba? Hypomanic personality traits. Yung irritable, cheerful, excessive, optimistic, or exuberant, naive, overconfident, self-assured, boastful, bombastic, or megalomaniac, okay? Vigorous, full of plans, no? Okay. Full of plans, and then you are improvident, prodigal, or impulsive. Okay? Kung ano gusto mong gawin, gagawin mo lang talaga. Talkative ka, no? Marami kang sinasabi, and yung pressured yung speech mo na parang hindi ka makausap ng ibang tao kasi ikaw lang yung talaga talak ng talak. Okay? So, warm, people-seeking, extroverted, okay, gusto mo talagang, okay, party, lagi na lang, okay, with the crowd, over-involved, okay, uninhibited, stimulus-seeking, and promiscuity. Okay, yung parang, may mga behaviors ka, yung sexuality mo na you can have a lot of partners, na gusto mong ganun, no, so, hypomanic personality traits. Yun yung sa mga characteristics niya. So, be more informed about it. So, yung mga hypomania associated with antidepressants. So, higher or happier mood than usual. Kaka-start lang, no? Within a week lang ng antidepressant. Ganito yung nafe-feel mo. Higher irritability or rude behavior. Nagiging irritable ka or nagiging rude ka. Feeling overconfident. Increased energy levels. Higher activity, grabing hyper ka, marami kang nagagawa, no? Multitask. Okay? Powerful feeling of physical and mental well-being. Okay ka talaga. Okay? More social and talkative than usual. Kung at the first few consult mo, no, okay lang, parang hiya-hiya pa. This time, parang talkative ka, marami kang sinasabi na hyper ka talaga, increase yung energy mo, nung nag-start ng antidepressant mo. So, please take note of those behavior after taking those antidepressant. Okay? Now, let's move on sa suspect unipolar depression. So, initial insomnia or reduced sleep, no? Appetite loss or weight loss. Diba sinasabi ko yung atypical depression, yung nag-weight gain talaga siya. So, dito sa unipolar depression, usually major depressive disorder, may normal or increased activity levels, somatic complaints, may masakit yung katawan mo, masakit yung likod mo, parang may masakit talaga, but actually emotionally in distress ka. Later onset, yung first depression mo, more than 25 years old, long duration of current episode, more than 6 months, okay, yung treatment sa'yo matagal talaga. Okay? Negative family history of bipolar disorder. Okay? Check mo talaga yung history. It's very important in with regards to mental disorder, yung history ng family mo. Because dito natin malalaman if we are considering unipolar depression or bipolar depression. Okay, so reliable ang source na to. It's because it's from the International Society in Bipolar Disorder Guidelines and Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th edition. So, thank you for listening and taking notes of the information you have got. Okay, so please share this and we will actually help promote mental health and prevent mental illness. So, keep safe. God bless. Thank you very much. Again, I'm Dr. Evony Lambito Alisa Devesa, your psychiatrist.